Rodrigo Roa Duterte ang proposal ng Department of Education na magsagawa ng dry run ng face-to-face classes sa ilang low-risk area sa bansa ngayong Enero. Para pag-usapan yan, makakapanayam natin si Secretary Liling Briones ng DepEd kasama sina Yusek Dado San Antonio, Undersecretary Nepo Malaluan at si DepEd NCR Regional Director Dr. Malcolm Garma. Magandang umaga po and welcome back to the public briefing. Magandang umaga, Martin. Magandang umaga sa nanonood at nakikinig sa ating mga panayam ngayong umagang ito tungkol sa edukasyon. Liling, ano po ba ang nagtulak sa DepEd para irekomenda sa Pangulo ang dry run ng face-to-face classes ngayong darating na Enero? Background lang, Martin. Alam natin this year, nagpasa ng batas ang ating Kongreso na nagbigay ng kapangyarihan sa ating Presidente na siya ang mag-decide ng opening ng classes, kung ano ang nilalaman dito, at ang Department of Education ay mag-recommend. Malaala din natin na ilang ulit ang sinabi niya na hindi siya papayag ng blended learning kung hindi pa available ang vaccine. Ngayon na mukhang lumiliwanag na magkaroon tayo ng vaccine kung kailan man yan, pero nandyan na yung mga paghahanda, kami naman sa Department of Education, nakikita namin na baka mag-expect ang taong bayan na ngayong may posibilidad na may vaccine na, i-implement na ang face-to-face. Kaya ang sabi namin, hindi siguro wise or appropriate na diretso-diretso kaming mag-implement ng policy ng face-to-face. Sabi namin, i-pilot muna namin. Kaya yung permiso na hinihingi namin sa Presidente ay paggawa ng pilot study para kung nandiyan ang vaccine, handa na ang lahat, mayroon na kaming ideya kung paano namin ito ipagpatupad, itong pangako ng Presidente. So yun ang background, Martin. Thank you. At Secretary, gaano po kalawak ang magiging dry run na ito at anong mga edad ng estudyante lamang ang mapapasama sa public schools ba lamang ito? Require namin, Martin, ang mga regional directors na mag-nominate sila ng mga eskwelahan at mga rehiyon na sa tingin nila may posibilidad na magkaroon tayo ng pilot study. Na una, may mga kondisyones tayo, in addition of course to the vaccine. Una, kailangang may pahintulot ang local governments dahil yung mga eskwelahan nasa local governments naman at tinutulungan ng local governments. At saka pangalawa, kailangan din ang consent ng mga parents. Kasi halo ang mga responses ng mga parents. Mayroong iba, galit na galit dahil walang face-to-face, dahil sabi nila hindi na sila makakonsentrate sa trabaho nila at saka yung mga modules ngayon ay ibang-iba sa pinag-aralan nila dati. May mga parents na hindi nakapag-aral. So gusto nila na pumasok at magiging aggressive ang Department of Education. Mayroon na bang ibang parents na right from the beginning, may agam-agam pa sila. Kaya ang sabi namin, kailangan may parental consent. Hindi ito mandatory. Kung mapili ang school nila, it's not mandatory. It's going to be voluntary only with the consent of the parents. Sabi ng iba na wala daw parent na papayag. Kahapon lamang inaway ako ng isang mother sa isang malaking senior high school kasi bakit hindi daw kasama yung school ng anak niya sa sampling o sa napipili na mga pag-aaralan ng mga school. So mixed ang responses ng parents. Yung kayang-kayang nilang magturo ng anak nila sa bahay, hindi nila yan pinoproblema. Pero yung nagtatrabaho, yung medyo hindi nila mahabol yung mga requirements sa module dahil maraming parents sa maraming lugar na hindi nakapag-aral, gusto nila na mas malaki ang papel ng schools. So we adjust to
what the parents want. Pangatlo, siyempre, ang bottom line natin is the safety of the children and of the teachers. Hindi gagalaw ang Department of Education without the advice of the IATF. Alam mo, Martin, itong recommendation na sinubmit namin sa Presidente, amin muna yung dinulog sa IATF. Kung sang-ayon ba sila, sabi nila mabuti yung pilot study at saka sabi nila mabuti din na may parental consent. Dahil yung mga pag-aaral na lumalabas tungkol sa COVID at saka sa mga bata, yung on a worldwide scale, ang UNICEF nag-compile ng lahat ng mga pag-aaral na yun, nagpapakita na more than 90% ng mga infections sa mga bata ay hindi naman galing sa school. Pinakamababang source of infection ang school dahil gordyado yon at lahat. 90% ay sa homes. So mahalaga ang papel ng mga parents dahil uuwi naman yung mga bata sa school at wala naman tayong control kung ano ang sitwasyon sa loob ng mga bahay ng mga bata. Kaya kailangan talaga ang cooperation at saka ang consent ng parents. Ibang factor din, Martin, halimbawa ang bata pupunta sa school, kung kailangan niyang mag-public transport, sasakay ng tricycle o ihahatid, sasakay ng jeep, ihahatid ng parents, kailangan siguraduhin natin na may commitment naman ang mga transport and other providers na magiging safe yung kanilang produkto. Sa kantin, halimbawa, hindi pwede yung buffet styles ng pag-ano ng pagkain, kung may pagkain man na isisilbi. Itong lahat, babantayan talaga. Hindi kaya ang prinsipyo dito na pinipropose namin kay President na inapprove niya yung shared responsibility. Dahil ang bata pwedeng makapulot ng virus sa iba't ibang lugar at ang kapasidad niyan sa pagkalat ng bata ay mga bagong studies ginawa ng Harvard, nagpapakita na ang mga bata kung minsan, maski asymptomatic, baka nagdadala na yon ng mga virus, yung mga ating mga bata. Kaya maingat na maingat tayo. Kaya gusto namin i-pilot muna, titingnan talaga kung paano ito oobra para naman ma-fulfill ni President yung kanyang pangako and ma-fulfill naman yung kanyang mandate na the children and the teachers and the community will be safe. So, ayon ang sinasabi namin at inaprubahan naman hindi lamang ng Presidente, ang mga members ng gabinete, isa-isa sila na nagsabi na sinusuporta nila itong paraang ito. Pilot muna bago pang malawakan kung nandyan na si vaccine. Thank you, Martin. Para po naman kay Yusek Malaluan, paano po isasagawa, sir, yung staggered classes during the dry run? Salamat, Sec Martin, sa tanong. Tama po kayo, hindi po magiging full class size tayo at saka full schedule na nakagawian natin sa normal class situation. Ito po ay blended pa rin sa distance learning at kaya ginagawa ito sa sinasamahan natin ng face-to-face ay para ma-complement ng mga bagay na maaring gawin sa face-to-face sa loob ng paaralan. Pero hindi all the schedules for the week, kung hindi mayroon lamang schedule ng face-to-face, siguro ay it can be, and we are giving our regions based on their class management at saka doon sa instructional design nila ng flexibility kung pag-schedule kung isang beses o dalawang beses sa isang linggo o kada 2 linggo ito. Hindi po magiging ang class size po natin ay between 30 to 40 at hindi po pwedeng ganyan ang class size natin dahil kung magiging puno yung mga bata sa loob ng silid-aralan ay hindi magagawa yung physical distancing. So ang atin pong maximum sa isang classroom ay between 15 to 20 lamang ang mga bata na maaring i-accommodate in class. At bukod po dyan,
ay lahat ng mga safety and health standards, kagaya ng proper distancing at saka itong pagsuot ng face mask at face shield, at gayon din yung frequent hand washing ay papatupad kasama doon sa symptom-based screening ng mga bata. At kaya po binabanggit ni Secretary Briones ay kailangan ng shared responsibility ng mga magulang at ng LGUs, ay kailangan ding ma-observe itong health standards and protocols na ito, hindi lamang sa loob ng mga paaralan, kung hindi gayon din sa tahanan at saka sa travel or transport ng mga bata to and from their home. So, hindi po full class size at hindi rin po full week schedule ang mga bata kung hindi combined pa rin po ito sa distance learning. Salamat, Sec. Martin. Yusek, one more. Magkakaroon po ba ng rapid test ang mga guro bago simulan ng dry run? Hindi po necessary na may rapid test ang mga guro. Ito po ay symptom-based screening tayo. Subalit kung dun sa pag-uusap ng local government units na kailangan ang kanilang conformity, ito ay makakapag-source tayo for rapid testing, ay mabuti po. At mamaya ay nagpatawag Secretary Briones din ng pagpupulong ng aming Executive Committee at saka Management Committee. So maari pong tingnan namin yan, pero at the minimum ay yun pong symptom-based screening, kailangan ay walang exposure at walang sintomas ang ating mga guro. Pero kung doon sa pilot cases natin ay ma-identify na mayroon tayong maaring source ng pagkukunan ng suporta para sa rapid testing, halimbawa, or screening, testing-based screening, ay maaaring consider yan sa pagpupulong na pinatawag ni Secretary Briones ngayong hapon. Thank you, Sec. Martin. Regional Director Garma sa NCR naman, may mga paaral na ba kayong napili para makilahok sa dry run na ito? Magandang umaga, Sec. Martin. Alam natin na yung minimum requirement po natin, no, para po doon sa nomination natin for pilot classes ay at least ito po ay dapat nandoon sa mga classification ng low severity cases. So ibig po sabihin nito ay MGCQ po dapat. At alam naman po natin na ang National Capital Region at least hanggang katapusan po ng Disyembre ay nasa ilalim pa rin po ng general community quarantine. So hindi po muna tayo nagnomina, Sec. Martin, ng paaralan mula sa National Capital Region na lumahok dito sa pilot na ito. So tignan po natin pagdating po ng Enero sa susunod kung ano po ang magiging estado, no, ng National Capital Region pagdating po sa community quarantine level, at maaari pong doon po natin ibabatay kung handa na po ang NCR para lumahok sa gagawin pong pilot limited face-to-face. Okay, puntahan natin ang mga tanong naman mula sa media. Yusek Rocky, please go ahead. Yes, thank you, Secretary Martin. Mula po kay Evelyn Quiroz para po kay Secretary Briones. President Duterte recently daw po allowed classes to resume in areas considered low risk to coronavirus transmission or those under modified general community quarantine starting next year. The Alliance daw po of Concerned Teachers have expressed misgivings, stating that low COVID-19 infection rate did not guarantee the safe return to schools, especially since probable areas for the pilot implementation were poor rural localities where school facilities are least ideal and personnel are most wanting. Will the Department of Education still push through with the plan or defer it for further consideration?
Yung sinasabi natin na low-risk areas, nanggagaling yan sa IATF, kinaklasify yan. Pero isa lang yon sa mga considerations natin. Sinabi ko na kanina na kailangan papayag ang mga local governments. Tapos sinasabi yung situation, yung status ng mga schools natin, kung yan ba ay conducive to face-to-face learning, isa din yun sa mga decision points kasi responsibility yan ng Department of Education. Kasi ina-assure natin, we want to make sure na yung distancing will be observed, ventilation is going to be implemented, yung open air, etc. At saka palaging minamanman at binabantayan yung mga bata at saka mga teachers. So starting point, yung classification na low risk sila. But beyond that, consent of the local governments, consent of the parents, and yung preparedness level of yung environmental aspects, the physical, the mental aspects of a child being in school. Pero uulitin ko, yung mga pag-aaral nagpapakita na ang bata nakakakuha ng COVID sa ibang lugar, sa iba't ibang lugar maliban sa school. Ang pinakamababang rate ng infection globally at saka sa atin din dito sa Pilipinas ay sa school. Kasi ngayon, wala naman tayong face-to-face. Malaking bahagi ay sa mga homes, sa transport. Kaya hindi pwedeng magpatuloy tayo maski low risk kung ang ibang factor ay hindi natin nako-consider, lalo na local government at parents. Dahil the children spend most of their time at home. And we know the various conditions in the homes of our children, and it also goes for the teachers na gusto nating maprotektahan. Opo. Question mula naman po kay Jaywa Bernardo. Kaya nag-recommend kami nito, hindi yung dahil may vaccine, papatupad na natin, ganon. Yung sinabi namin, shared responsibility. Kung saan na po mapupulot, saan ikakalat ng bata yung virus na COVID. Not all will be in school. Yun ang lumalabas na datos ngayon, worldwide at saka, well, also here in the Philippines. So, hindi mo maiwasan ang parents, hindi mo maiwasan ang local governments dahil sila very supportive. Hindi mo maiiwasan ang mga transport facilities. In addition, of course, to the physical environment that DepEd has to create for face-to-face. Thank you. Opo. Secretary, tanong naman mula kay Jaywa Bernardo ng ABS-CBN, how many schools are nominated for the dry run or face-to-face classes and which provinces do they mostly come from? How many will be selected for the actual dry run? So far, ang report ng ating mga regional directors last week ay 1,114 schools ang na-nominate out of 61,000 schools. 3 regions ang nag-beg off at this time. Alam na natin ang NCR at naintindihan natin yan. Ang Davao nag-beg off also. Ang Cotabato nag-beg off. Pero ang malaking demand, kumbaga, is in Region 4A, Region 8. The other regions nagbabari. Pero ang final listing will be very much lesser than 1,114 considering na may ibang factor tayong tinitingnan, kinoconsider. Kaya gusto natin written consent ang of last the parents. palang tanong mula kay Ang Pia. mix kasi, Yusek, mayroong iba galit na galit dahil gusto nila ng face-to-face. Mayroong iba naman galit na galit dahil ayaw nila ng face-to-face. Kaya kailangan mayroong written consent. But what is very clear is that the children spend most of their time at home. And we know the different conditions of the homes of our learners. Kaya very important consideration ito. So it will be very much lesser than the 1,114. I am very sure of that. Secretary, Mamayang hapon, mag-meet kami with EXICOM and MANCOM. So
mapababa natin yung listahan na yan. Opo. Secretary, tanong naman mula kay Joseph Morong ng GMA7. Ang tanong niya, wala po kayang threat of exposing the children to the virus? Sa school, sinasabi na lahat ng pag-aaral nagpapakita ng pinaka-lowest threat ay sa schools. Ang malaking posibilidad ay sa homes. Kasi that is where they spend most of their time and other places. Ang isa pang lumalabas na bagong pag-aaral na galing sa Harvard, parang sabay-sabay kaming natuklasan namin itong pag-aaral ng Harvard with the Department of Health na sinasabi na ang mga bata ay yung viral load nila, maski asymptomatic, ay may posibilidad na nagdadala din sila ng mga COVID virus. At hindi lang mahahalata. Kaya kailangan talaga, where do they spend most of their time? What are their activities? Sino ang kadil nila aside from the schools? But right now, schools as a source is perhaps the lowest at this time, both in the Philippines as well as globally. Kaya tinitingnan namin yan sa mga pag-aaral. But ingat pa rin tayo. Dahil sinasabi na ang mga bata, maski asymptomatic, hindi natin sila tinitingnan dahil asymptomatic sila, baka may dala-dala silang mga virus na pwedeng ipasa sa members ng kanilang household. Lalo na mga mixed households. Nandiyan si lola, nandiyan si tita, nandiyan si nanay, nandiyan si tatay, nandiyan si kuya sa isang loob, sa isang bahay. And that has to be considered very carefully. Kaya yung shared responsibility mahalaga. Hindi lamang responsibility ng isang institusyon, kundi responsibility ng buong society. At ang interest ng local government is very, very keen and very watchful sila dahil kanilang teritoryo yung gagalawan namin at gagalawan ng mga bata. Opo. Secretary, may tanong din si Tuesday New pero nasagot nyo na po ito. Ang tanong lang niya, para baka may dagdag lang po kayo, ilang school ang kasali sa dry run at saan po yung mga regions na ito. And then may follow-up po si Pia Gutierrez ng ABS-CBN. Ito po ang tanong niya, how is DepEd daw po improving on its pre-service and in-service teacher education? In a Senate hearing last week, it was pointed out daw po that there should be an improvement in the licensure examination for teachers and pre-service trainings. Alam mo, very relevant at mahalaga yung tanong na yan. Dahil again, sinasabi ng iba na dahil sa present leadership ng DepEd, bumaba yung performance natin sa PISA. For the first time tayo sumali sa PISA ngayon sa administrasyong ito. Kaya wala tayong benchmark. Mababa daw ang performance natin sa TIMSS. The last time nag-participate tayo sa Math and Science was 2003. At saka ang sabi ko, as head of this present DepEd, we have to know where we stand with the rest of the world. So we will introduce improvements and changes. 2003 yan. Tapos, ang sa Southeast Asia naman, for grade 5 children, siyempre nagre-resonate yan sa kung anong lumalabas sa PISA at lumalabas din sa TIMSS. TIMSS is the test on math and science. Konektado ito lahat. At ang Department of Education ngayon, gusto na naming tumingin sa mirror. Tatanong na kami, mirror, mirror on the wall, who is the fairest of us all? And we are getting the answers. And the question of PIA, of course, is very relevant. And Yusek Nepo can share what we are doing, yung tinatawag namin na pinagbabago natin, mga improvements natin, transformation, sabi namin, transformation of the pre-service and in-service capacities of our educational system. But the blame game, of course, it's obvious na kami ang nag-umpisa ng pagtingin sa mirror. Thank you. Maybe Maraming you can salamat ask. po sa inyong oras, Secretary Liling Briones, Yusek
Manaluan at kay NCR Director Garma ng DepEd. Mabuhay po kayo. Advance Merry Christmas.